to allow God to speak to us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Speak to me, Lord. I am listening. We need your word of life. We need your word of strength. We need your word of hope. And we need your word of holiness. Let your word, Lord, grow into our hearts. Be planted in our hearts. And Lord, may it become our way of life. And this we pray in Jesus' name. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Basahin ko po yung gospel for today. Sige po. Nakapasensya na po kayo in English po kasi yun po yung naka-open sa akin. The Lord be with you, with your spirit. A reading is taken from the Gospel according to St. Matthew, chapter 15, verse 1 to 2 and 10 to 14. Some Pharisees and scribes came to Jesus from Jerusalem and said, "Why do your disciples break the tradition of the elders? They do not wash their hands when they eat a meal." He summoned the crowd and said to them, "Hear and understand. It is not what enters one's mouth that defiles the man, but what comes out of the mouth is what defiles one." Then his disciples approached him and said to him, "Do you know that the Pharisees took offense when they heard what you said?" He said in reply, "Every plant that my heavenly Father has not planted will be uprooted. Let them alone. They are blind guides of the blind. If a blind man leads a blind man, both will fall into a pit." Brothers, sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Thank the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang hapon po ulit. Tama po, yung pagbasa po for today ay dalawang gospel readings. Dalawa nga po yung kahapon, inuli, tsaka yung ngayon. Kanina po nagsimba ako. Ang gospel yung binasa ko, kaya medyo ang preparation ko po ay dun sa second gospel. Daanan po natin yung second gospel and yung pong binasa po natin. Alam niyo po, napakaganda pong maalala natin dahil na yung paanyaya sa atin ng Panginoon na hamon uli. Na dito sa ating gospel. Andito po sa Macau, meron akong binabanggit sa kanila madalas. Yung epekto ng bulong-bulungan. Epekto ng kampi-kampi. Sabi ko nga sa kanila, binibiro ko nga sila ng isang araw. Gusto mong malaman pag nagsisimulaan ng chismis? Ito ang pisa. Atin-atin lang to ha. Nagsisimula na. Sasabihin sa'yo sigurado, chismis ang problema sa atin-atin lang to. Yung pinwentuhan, sasabihin din sa iba, atin-atin lang to. Pag nabis to, sabi ko sa'yo, atin-atin lang. Hindi naman yung sinabi ko eh. But, bulong. Siguro yung mga Pharisee dito sa kwento natin. Bakit yung mga apostol mo hindi naguhugas ng kamay? Ewan ko lang po kung matutunghayan natin, mahalagang matunghayan natin. Yung uli, dadaanan natin po yung tungkol sa taming the tongue. One of the problems of the Pharisees, and kung minsan naisip ko, baka meron din akong ugali na gano'n. Very critical, yung mapaghanap ng mali, mapagreklamo. Tingnan mo, at least even the minor details, even the minor things, napapalaki. And critical people,
do not experience real joy kasi ang hinahanap nila yung pangit. Hinahanap nila yung di maganda. And it causes, sadly, division. Lalo na pag may nag-a-agree, critical people, naghahanap yan ng ma-agree. Oo nga, bakit nga sila ganun? Bakit nga ganun ginagawa? Bakit ganyan? And unconsciously, it creates division. It does not only affect one's heart, but it also affects other people. No, kaya nga, di ba, maraming beses nating dinadaanan yung pagsasalita natin sa anak natin. Inaanak ko na laging sinasabi ng kumpare ko, critical, wala kang pag-asa, ganyan ka na. She was so destroyed mentally, emotionally, because may nagbulong sa tatay niya eh. Anong binulong? Hindi mo yan anak, anak yan ni ganito. Alam niyo, pag hindi natin nababantayan yung sarili natin, kung minsan, wala tayong kamalay, may nakakasakit tayo ng tao. Wala, alam ko na, ikwento ko na rin dito yung kumain kami ng eat all you can. Ang sarap-sarap ng pagkain. Pag uwian na kami, nakasakay kami sa taxi, sabi nung nasa harapan, ano yung sarap ng pagkain, ano? Oo, sarap, nag-enjoy kami. Biglang sabi niya, kaya lang, ang tigas ng karne, no? Ang tigas ng ganito, hindi masarap. Sabi ko, natawa rin ako eh. Sabi ko, kaya ko bang masarap? Biro mo, ang hinahanap nila yung hindi maganda. Critical. And if I may challenge you, my brothers and sisters, today, pagka magsasabi ka pa ng criticism, can you try to shut up and let God control your tongue? Halimbawa, uuwi ka mamaya. Walang pagkain. Pwede ba? Walang reklamo. Kasi sabi ni Lord dito hindi naman yung pinapasok may nakakasama sa'yo kundi yung lumalabas. Pinapakita niya yung ating dila konektado sa ating puso. Sinasabi niya, marami sa inyo, puro lang maganda, nililinis yung panlabas, hindi niyo nililinis yung panloob. Pinakikita rin, di ba? Narinig na natin, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Pwede ba pag di masarap yung luto? Dito po sa Macau, may scheduling sila ng mag-aasikaso sa akin. Natutuwa po ako sa kanila dahil natataranta sila dahil hindi nga ako nagluluto. So, iba yung naka-schedule. Depende kung sino yung libre. Dadaan sa shelter, magluluto. Pero sabi ko, hindi. Kahit ayoko, ginagawa nila because, para na hospitality. Pero iba-ibang klase ng luto. Minsan, natutuwa ako kahapon. Prito. Ngayon, pritong galunggong. Parang 4 na araw prito. Pero hindi ko nagsasabi. Tapos nung linggo, nagkikwentuhan yung 4 na linggo. Nagsabi, brother, araw-araw. Bakit ako nagsasabi yung pagkain yan? Sometimes we bless them. By not criticizing them. We bless people by sometimes keeping really imbis na mag-criticize, huwag na lang magsalita. Meron po akong sinave na dasal. Sabi po sa Psalm 39, I will guard my tongue that I may not sin. I will guard my ways that I will not sin with my tongue. I will guard my mouth as with a muzzle while the wicked are in my presence. Ibig sabihin, hindi mo gusto yung nasa paligid, hindi ka komportable. Bakit? Binabantay natin. Hindi na yung ugali, kaya nga magandang mahalaga Kaya ang ganda-ganda ng hamon uli dito ni Kristo. Ano yung hamon niya sa atin? Tignan mo kung malinis yung panlabas mo, pero yung puso mo, madali pa naman sukatin yung laman ng puso base sa lumalabas sa
bibig. Kaya nga, challenge po yan. Just for this day po. Bago po ako mag-online, honestly, may kausap po ako. And I was telling her something. Sabi ko, yung ginawa mo, hindi unacceptable. Medyo masakit yan, nakaka-offend. Please avoid doing that again. Ang interpretation niya, nananakot ka. Hindi ako nananakot. I'm telling you. Ito yung nararamdaman ko eh. Kaya please, baka mag-react ako eh. Baka meron akong magawa, hindi mo magustuhan. Kaya gusto kong alisin ito sa puso ko. At kaya kita kinakausap na mahinahon na hindi ako nagagalit. Kasi natatakot ako. Yung lalabas sa bibig ko, pag galit ako. Nabiktima na ba kayo na we speak out of anger? Dahil galit ka, hindi medyo, maraming ginagamit ng salita, slip of the tongue, nadulas yung dila. But when we speak out of anger, we speak what is in our hearts. Kaya sabi ko, hindi. Hanggat mahinahon ako, nagsasabi ako. Kasi natatakot ako, na pag galit ako, doon ako magsalita. Kilala ko yung sarili ko eh. Hindi ako nang ipag-away. Binabantayan ko lang. At sinasabi ko sa iyo na para walang pagtatalo. Eventually, nagkaintindihan kami and then we pray. Sometimes kasi mahalagang mabantayan. Sinabi rito, I will guard my ways, yung ugali ko, so that I will not sin with my tongue. Psalm 39 verse 1. I will guard my mouth with a muzzle. Di ba yung muzzle, yung busal? Tama nga naman si Lord. No? When we speak out of, hindi lang anger, we speak from a place of hurt. Nasaktan ka. Nasaktan tayo. No? Sobra na. May curse. See? Yan. Kaya nga, sabi ko, Lord, napakabait mo kasi yung gospel today, tinuturuan mo uli kami, bantayan yung puso namin so that our tongue will not be careless and reckless. Ano yung careless? Walang ingat. Walang pakialam. Reckless. Sino mong masaktan? Sino mong masagasaan? Hindi. Christians, you and me, paglaman ng puso natin, salita ng Diyos. Kasi nakikinig tayo, pinupuno natin yung puso natin ng salita ng Diyos, napakahalaga maramdaman natin yung lumalabas. Galit ka ba? Pag galit ka, ano lumalabas sa bibig mo? Nasasaktan ka? Kaya nga, ang halaga ng makita natin yung mga sugat natin. If you remember, ilang beses na tayo nagdasal about healing of memories, about healing of inner self, about healing of brokenness. Why do we need to pray repeatedly those things? Kasi sugatan tayo at nasusugatan pa. Pag nagsasalita tayo from a place of brokenness, from a place of hurt, nakakapanakit din tayo. Sabi nga, yung pari kanina na pinakikinggan ko, kaya nga tayo na, sabi niya, tayo nandito ngayon. I-elevate mo ang pagkakristiyano mo sa pagbabantay ng lumalabas sa bibig mo. Not when you are happy, but when you are angry, when you are sad, when you are worried, when you feel fear. Yung pag-abnormal yung situation, dun ka higit na maging aware what comes out of your mouth. Then you elevate your Christianity, your tagasunod ni Kristo. Kanina habang nakikinig ako sa kanya, minsan, nagiging komportable. Nagiging, kaya minsan yung salita, nagiging sarcastic, nagiging offensive. When we speak, naalala ko tuloy minsan, yung binabanggit sa akin,
Totoo naman yung sinasabi ko ah. Pinalalabas mo, naninira ako. Sabi niya ganun sa akin. Sagot ko sa kanya, hindi. Hindi ko sinasabing naninira ka. Hindi ko rin sinasabing hindi totoo yung sinasabi mo. Ang sinasabi ko, tignan mo yung puso mo. Ano intention mo? Ano motibo mo? Bakit mo sinabi yun? Kasi baka hindi mo alam yung kala natin, totoo naman, hindi naman ako naninira. Teka, bakit mo kinikwento? Baka merong motivation of paninira. Motivation na iangat yung sarili. Motivation na ipamuka yung ginagawa. Kasi yung pagpapamuka, hindi siya Christian kasi pananakit yan. Pero when we do it with love, susundin natin uli yung, di ba yung, kung naalala niyo yung fraternal correction, sabi ng mga hinahon. Then, pag di nakinig, kumuha ng tao na makakasa, then yung leaders. But yung huli ang gusto ko rin, yung huli. Pag ayaw pa rin makinig, ituring mo ng pagano. Paano ba natin ituring mga hindi naniniwala kay Kristo? Nagdo-double effort tayo para makilala nila si Kristo. Hindi para itaboy. Marami kasi ang interpretation. Ituring mong pagano. Wala ka nang pakialam. Indifferent. Hindi. Di ba pag may unbelievers, we go out of our way to bring them to Christ. Hindi itaboy. Hindi palayo eh. Magdo-double effort. Kaya nga maganda makita natin when we speak out of a place of anger, what motivates us when we speak of other people? Maski totoo, baka may galit, baka may sama ng loob, baka may no? Idoktong ko lang dun sa gospel kahapon. Idoktong ko lang. Lagi kong tinatanong, kasi yung gospel na to, if I remember, ginagamit ko to every time nagtatalk ako for the first time sa isang group. Isang group nag-invite sa akin, babasahin kong gospel, yung walking on the water. Kasi ina-associate ko yun with my old life. And yung second point ko dun, yung second point is about Peter walking on the water. I always ask, ano ang ginawa ni Peter bago siya naglakad sa tubig? There were 12 disciples. Only Peter walks on water. Parang tanda ko kung wala pa ako narinig na taong naglakad sa ibabaw ng tubig. Yung mga magician, alam naman natin, daya yan. Pero si Peter, nakalakad siya. Hindi nga sinabi kung gaano kalayo. Basta naglakad. Pero may ginawa siya. 11 disciples never experienced, 11 apostles, never experienced to walk on the water because they did not do what Peter did. Ano yun? Bumaba sa bangka. And there was a miracle. Ano yun? Walking on water. But bumababa ka sa bangka of a place of bangka ng pride. Pag bumababa tayo sa bangka ng pride, napapalitan niya ng humility. Pag bumababa tayo sa bangka ng indifference, napapalitan ng love. Bumababa tayo sa bangka ng impurity or lust. Bumababa yun na pinapalitan ng Holy Spirit ng purity. See, all these things, pero the key word, you want a miracle in your life, you want good relationships, you want a healed body, baba sa bangka. Then the Lord, sa huli kasi ng story, sumakay si Lord sa bangka. Huminto yung bagyo eh. Sumakay lang. Wala siyang sinabi. In other gospels, nagsasalita yung makasakay sa bangka ng buhay mo o ng particular na situation na ito. I've seen people destroyed by gossip. Destroyed lang yan.
Minsan pag kwento ko naririnig na, "Uy, alam mo ba si ganito, kabit si ganito." Hindi kaagad ako pumapatol kasi bakit lalo dito setting OFW maring sasabihin, "Uy, lason yan." Bakit lason? Eh, kasi 'pag nakarating ang pamilya nun sa ano, kawawa naman baka magulat, "Paano nagkakaroon ng lason?" Ay, narinig ko, lason. Or another word I use, gap. Ginagawa kong chismis habang kinukuwento tatong ka ng gatong, wala akong lalaki. Nakakita na ba tayo ng dahil how it damages us and how it damages families, other people, community. Balikan ko yung inaanak ko. For ngayon nagsasalita na siya sa akin kasi nga, "Alam mo Ninong, salamat." Kasi binibigyan ko siya ng there was a time na almost every day a message ko siya, "You are beautiful, you are loved, you are precious, and you are God's child." Yun lang mini-message, "You are beautiful, you are loved, you are precious, you are God's child." Mini-message ko to build her esteem. Ang sabi niya nga, "Alam mo Ninong, ang bagay nun paulit-ulit ka lang, wala ka namang binago, pero every time I read it, something in me is being healed. Na-affirm ako na hindi ako yung binibintang sa akin, yung sinasabi sa akin, parang karoon ako ng, pwede ko ba sabihin, restructuring. Hindi na ako nakapasok sa isip renovation. Nire-renovate ni Lord yung kanyang self-esteem, yung kanyang puso, na ano, God, yung mga sinabi ko naman yan, hindi ko naman salita yun. Pinaraphrase ko lang for the word of God. Kaya nga, meron akong na-encounter na verse. Meron po kasi kung pag nakaka-encounter ako ng verse, sinasave ko pag naaalala ko, uy, sa tang yun. Yeah. The verse is Psalm 141, verse 3. This is a beautiful prayer. Psalm 141, verse 3, very beautiful prayer. Set a guard, O Lord, over my mouth, and keep watch over the door of my lips. Wow. Bantayan mo, Lord. No? No? Bantayan mo, Lord. Yung aking bibig, tignan mo palagi, Lord, yung pintuan ng aking mga labi. Lord, ako prayer ko kasi, Lord, bantayan mo naman yung reckless mouth ko. From a wandering heart. Wandering pa, pasyal-pasyal. Ano ba yan sa Bisaya? Kasi suroy. Yung hindi siya restless. Restless. Hinahamon tayo, Lord, to have a personal responsibility. Kaya nga, kanya-kanya tayong practice ngayong araw na ito. Walang negative for the rest of the day. Kanya-kanya tayong ika nga hamon sa sarili. Pag magsasalita ako ng negative, magsasalita ako na hindi makaka-offend. Responsibility ko yan. Coupled with the grace of God. Kasi nga, sabi ko, Lord, bantayan mo yung bibig ko. Tignan mo yung lumalabas sa bibig ko. Linisin mo yung puso ko. Coupled with yung masalita ko, or destroy. Pag natin of life,
And at the same time, slander people. Hindi, di ba? No? Makikita nyo, nag-worship tayo, hindi pwede na yung ang bibig ko, nagpe-proclaim ng word of God, and at the same time, nagkikriticize ako, nananakit ako, komento, hindi maganda. Hindi siya congruent, hindi siya sabay. Kaya nga, ang ganda ng paalala sa atin na ano na yung lumalabas sa ating bibig. Responsibilidad kasi it has the power to build and to destroy. Teka, meron po akong verse din. Ephesians chapter 4 verse 29. Let no unwholesome talk proceed from your mouth, but only what is good for building up other people. Ganda na, to build up other people. Ibig sabihin, magandang tanong. Ito man sasabihin ko, makaka-build up o makakasira? Ito bang ikikwento ko? Makatulong magpatibay ng community or magkakos ng division? Ito ba ang iko-komento, ikikriticize? Pag kinriticize ko ba yung leader ko, ano kaya ang mararamdaman ng mga makikinig sa akin? Pag one of the things I avoid consciously is having negative comments sa mga leaders. Ulitin ko po yan. One of the iniiwasan ko consciously. Hindi ko sinasabing hindi ako na-fall sa trap minsan. Kaya nga pagka na-fall ako, nagko-confess ako kasi iniingatan ko any negative comments against my leaders. You know why? Kasi tanin mo, Number 2, pag siniraan ko yung leader, it destroys the community. It destroys yung heart relationships. It destroys yung perspective. Sa leader, criticize. Consciously, but rather build up. Let us build each other up. Let us, huwag nating i-highlight yung pangit. Hindi ko sinasabing huwag nating kikinig sa akin. Huwag nating punahin. Ang sinasabi ko, makita mo yung pangit, then pray. Paano natin i-deal yan? Ikaw ba yung kakausap sa elder? Ikaw ba, o gagamit siya ng ibang tao? But pray. In any given situation, first, consult it to God. Kasi sinasabi mo, Lord, nasasaktan ako rito eh. Kasi baka pag kinuwento ko to, baka maraming umalis, maraming masaktan, maraming tama na, hindi lang pala siyang ginaganon, hindi lang pala ako, marami na pala tayo. Kalma lang tayo pagdating sa leader. Kasi sinabi rin ni Lord sa gospel natin, na everything that my Father, every plant that my heavenly Father has not planted will be uprooted. Kung hindi talaga siya yung tama para sa atin, si Lord ang gagawa ng paraan para hindi siya. Hindi yung sinasabi natin. Hindi great. Then, how God will move, how God will choose people to talk to Him, how God will choose people to work out His plan. Yung words natin must also give grace to other people. When I say grace, that's not only build up, but it challenges them towards holiness. It challenges them towards walking with Jesus. Finally po, yung kailangan din natin makita na ang problema ng ating bibig lagi nagsisimula sa ating puso. Pagka nakakakita tayo ng problema sa bibig, mga lumalabas sa bibig, ang kailangan una nating tignan, yung puso natin. Hindi po kung totoo
Hindi po kung nasa katwiran. Kundi lagi po, bakit ko 'to gagawin? Bakit ko 'to sasabihin? Ano ba magiging epekto nito sa community, sa pamilya ko, ah, sa mga anak ko? Yung pangalawa kong anak, yung lalaki kong OFW, there was time tinanong niya ako, "Dad, alam mo ba yung si ganito, pinsan niya?" "Oo." "Alam mo yun, yung nangyari sa kanya?" "Oo." "Ba't di mo kinukwento sa'min?" Natawa ako, sabi ko, "Ikukuwento ko sa'yo kasiraan niya? Ikukuwento ko sa'yo, ano, para malaman mo yung pangit sa kanya? Hindi ko ginagawa yun, bakit?" Kasi baka magkaroon pa kayo ng samaan ng loob. Hindi na. Hindi ako magiging tulay para yung pangit dalhin ko sa bahay. Ayoko. Dito nga sa bahay marami na tayong dapat ayusin, eh. Dadala pa ako, yung iuuwi ko pa rito yung negative? Hindi. Oh, ngayon nalaman mo, anong gagawin mo? Kasi ganito, sabi ko, "Nak, hindi, ang reaction diyan, pray tayong dalawa." Bakit? Kasi kumakapit yung pangit sa puso. Ulitin ko, kumakapit yung negative, yung pangit doon, kumakapit sa puso. Kaya nga 'pag nakakita tayo ng pangit, baka na may pangit sa ating puso. The more we look the honest in the situations, in other people, it is good to examine our hearts. Ano, papangit ito, bakit ganun yung reaction ko? Bakit ganun yung salita ko? Bakit ganun yung komento ko? Nag-pray kami nung anak, sabi nung anak ko, "Di bale dad, tulungan ko na lang siya kaysa ano." Na mahirap ng react tayo na react, kaya ayokong dalhin yan sa inyo, eh. Ayokong mag-react kayo, kasi gusto ko madiskubre niyo lahat tayo merong pangit, pero lahat tayo merong pagkakataong maging mabuti. Amen. I-connect ako po ulit dun sa gospel about sa walking on water, ha. Ulitin ko. Naglalakad si Peter sa tubig. Tumingin siya dun sa alon, tumingin siya sa hangin, na bagyo, lumubog siya. Once in our life, no matter how long na tayo sa ministry, there's still times that we fail. Hindi lang I'm not only saying it's about sin, but there are also times natatakot, kaya nga na-overwhelm, lumulubog. Hindi dahil wala kang faith, hindi. Na-overwhelm, eh. Pero kaya nga may sikreto yung pag lumulubog ka, eh, ano yung sikreto? Yung ginawa ni Peter, "Lord, help me." Yun yung sikreto, eh. Na-o-overwhelm ka, nababaon ka sa kasalanan, nababaon ka sa worry, nababaon ka sa yung ika nga, yung alon mas malakas sa'yo. At parang lunod na lunod ka. Ang ganda ng ginawa ni Peter, paalala, "Lord, help me." And the God who created everything, yuyuko para iahon ka ulit. The God of the universe, King of kings, Lord of lords, yuyuko to lift you up again. Reminding you, of course, He will remind that, bakit ang liit ng faith mo? But that words is not simply admonition, but words na, ang tagal na natin, eh. Sige, halika, bangon tayo ulit. Let us not fall into the pit of being blind. Ano yung blind? Wala na nakikita kundi yung dilim. Ano yung dilim? Yung pangit nga. Yung negative nga. Yung hindi nga maganda. And when we get to see that, it affects our hearts. And when it affects our hearts, lumalabas sa bibig natin. What the darkness in our hearts becomes the darkness of our tongue. Mga kapatid kay Kristo,
Napakaganda ng gospel partner eh. Siguro kaya inulit yung kahapon para makita natin yung gospel today ay magkakonektado. Baba sa bangka, baguhin natin. Baba sa puso, ibaba mo yung natin yung tampo, yung pangit na opinion, yung resentment, yung pride, self-righteousness, baba para makasakay si Kristo. And then Christ, ika nga, is in our heart. At pinayagan manatili siya doon. And everything will be all right. In John chapter 15, sabi sa John, if my words remain in you, and you remain in me. Ganda ng pagkakasabi. Pag ikaw, nanatili sa iyo ang salita ko, of course, puso naman tayo puso. Isa isip. Kasi yung puso natin, it defines who we are. If you remain in me and my words remain in you of anything, that's a beautiful and new promise for you and me. And today, we continue to pray na saliksikin ni Lord yung puso natin. Di ba may kanta na, search me, oh God, and know my heart today. And me, oh Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked ways in me. Cleanse me from every sin and set me free. Lord, search my heart, Lord. Baka may nakatago, nasugat. Baka meron akong binigyan na katwiran, hindi ko na tuloy naalala kung anong kasantay na kamalian niyo. Kapatid, samahan niyo po ulit akong magdasal. And I want you to invite again Jesus in your heart. Huwag tayong mapagod mag-anyay, Lord. Halika sa puso ko. Take your place in my heart. Guard my tongue. Keep watch over my lips. Let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bakit ba, Lord, pinapaalala mo sa amin palagi na ingatan namin ang aming puso? Kami po, na nagsisikap lamang lumapit sa iyo. May kanya-kanya kaming sugat. May kanya-kanya kaming experiences. Pero pinagsasama-sama mo kami. Pangako ba naman, pag magsasama-sama kami, nandoon ka. Hinahamon mo kami ngayon, Lord. Kapag na sa trabaho, alangan naman na sa talaan. Mga bagay ukol uli sa laman ng aming puso. Pinapaalala mo. Hindi yung pumapasok, kundi yung lumalabas mula sa aming puso. Ang sumisira sa amin. Pinapaalala mo that by our words we will be condemned and by our words we will be saved. Pasok ka uli sa aming puso, Lord, and take your place. Search our heart this afternoon. Baka may mga sugat pa kami sa nakaraan namin. Maybe very recently, ginawa namin defense mechanism. Okay kami. And yet the truth is something in us is broken. Search the places of our hearts. Influence our character. That
Yes, our relationships. Para Lord, habang aming puso, aming isip, magkaroon ka, Lord, ng full authority over our tongue, over our mouth, our lips, over our heart. Payag po kami, pakialaman mo ang puso namin ngayong hapong ito. At pakialaman mo at harangan anumang lumayag mali sa amin. Ikaw ang aming hari, kaya nagpapasakop kami sa iyo. Ikaw ang aming Diyos, kaya sumusuko kami sa iyo. Ikaw ang aming Kristo, kaya iligtas mo po kami, hilumin mo po kami. Nawa yung araw-araw naming naririnig na ebanghelyo ay manatili sa aming puso at maisabuhay namin ayon sa iyong kalooban. In Jesus' name. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Magandang gabi po. Magandang hapon po sa inyo din. Magandang hapon din po, Brother Rapi. Salamat po. Bakit kayo? Brother Rapi, ang pwede ko po siguro kayo po yung magtanong sa amin para po kung alam namin yung sagot, kasagot po kami. Sige po. Kayo po yung magtanong. Ang tanong ko po palagi po ay personal reflection. Na, Po. yung sa gospel natin today, ano po sa palagay niyo, you need to continue to surrender to God. Naniniwala po ko tayong lahat nandito nagsuko na ng ating buhay. But, of course, the challenge is to continuously surrender. Sa palagay mo, kapatid, kay Kristo, ano yung maaring nagiging hadlang? O maaring mga nare-recognize mong lumalabas sa bibig? Or mga struggles natin that we need to continue to surrender to God. Na, when we say that, makakaasa ka ng prayers. Sometimes, isa sa work ng evil spirit sa atin is to repeat yung mga bagay that we need to say. Ngayong hapon ito, let us have the boldness of the Holy Spirit so that as a community, we can pray for each other. Ayun po yung tanong ko, ano yung mga bagay na palagay mo kailangan mo pang isuko? Kailangan pampayagan si Lord na sakupin and have authority over that area of your life. Amen. Siguro po, Brother Rapi, kasi sa akin po, sa sarili ko lang po, kasi minsan po yung mga pagsubok po na hindi mo malampasan, na sa palagay mo ay parang bigat na bigat ka na, yun po minsan din ang nagtutulak sa akin, para po talaga sa ako ng isuko kay Lord. Kasi kahit po anong gawin ko, hindi ko ma-achieve po yung sagot. Tulad po noong karanasan ko po ito sa aking asawa noon, na nahirapan po ako dahil ang tagal-tagal po niyang nag-response, hindi po siya talaga sumusulat. Hindi po siya tumutugon sa tawag ko sa telepono. Tapos sa gabi po ako ay niiyak na lang pagdadasal. Ako po nainip, parang napagod. Kaya naisuko ko po sa kanya yung lahat-lahat. Sabi ko po, ay sa bahala ka na nga po, Lord. Kasi siguro po, habang tayo po ay nagsasalita sa ating Diyos, nakikinig siya. Tapos hinihintay lang niya na tumigil tayo.
At pag tayo tumigil na, andun na po yung way niya, yun na po yung chance niya para siya naman. Kumbaga, dinidinig ni Lord ang panalangin, pero habang ikaw ay dalangin ng dalangin, binibigyan kanya ng panahon, ng pagkakataon. Pag napagod ka na siya naman, kikilos na po siya. So, yun po yung naintindihan ko po sa buhay ko na kailangan talaga i-surrender mo kasi pag hindi mo siya isinuko, ikaw ay mahihirapan lalo. Kaya simula po nung maisuko ko yung problemang yun, doon na po kumilos ang ating Diyos sa aking buhay. Doon ko po siya nakilala. Tapos doon po ako nagpasalamat sa Kanya. Lord, salamat po sa mga pagsubok na ibinigay mo sa akin. Kasi kung wala po yun, hindi po kita makikilala. So yun po yung karanasan ko. Na hanggang ngayon po, yun po yung aking pundasyon na pag ako po ay pagod na din po sa marami din pong karamdaman na nadating sa buhay namin, sa akin, sa aking mga anak. Sadyang kung wala po akong kakayahan, kasi malayo ako sa mga anak ko, talagang sa kanya ko na po yun ibinibigay. At alam niyo, pagkatapos po noon, may sagot po na ang mga positibong sagot po ay nakakarating sa akin at nare-resolbahan po. So yun, dapat lang talaga kapag may problema ka, huwag mong kimkimin, huwag mo sarilinin. Dahil may Diyos na laging nakahandang sumalo sa lahat ng ating problema. So yun po yung karanasan ko sa buhay ko na yun po yung aking pinanghahawakan na kahit kailan hindi ako pababayaan ng Diyos sa aking mga problema at kahit saan siya po yung laging nagre-resolve sa lahat ng aking pangangailangan. So yun po brother. Thank you po, Sister Shen. Thank you po. Sa akin po personal na experience at as I reflect on myself po, para maging ano po yung ating meron akong isang ugali na impulsive. Ayoko nang nakakaramdam na nababastos ako. Pagka nararamdaman ko yun, madali akong pag-isip ng negative. And sometimes, yung reaction ko tuloy, hindi siya ika nga, un-Christian. And I need to allow God to take control of that area of my life kasi that is one big weakness. Although, I can say naman na nabawasan na. Like before, na talagang very impulsive ako. But I still want to work it out. Kasi nga, I do not want the devil to have a foothold in my life. Parang hawak niya ako, mahina. Alam ko ito, paano to atakin. Alam to kung paano to, para magalit, para mag-react. Kabisado niya Kaya nga nare-recognize ko. That's what I'm always bringing to the feet of Jesus. Recognize ko Aminado ko. And thank you po, Sister Sunny, sa inyong sharing. Salamat po, Brother Pete. Tingnan po natin yung iba nating mga kapatid na may karanasan din po sa kanilang buhay. Mga kapatid, share nyo po yung inyong para po na makita namin kung paano nyo nilutas lahat ng problema ninyo, kung paano nyo ito sinuryan. Si Ay, meron pa? Open po tayo ngayon, kung may gusto, ano pa po si Brother Rapi para po mabigyan din tayo ng Meron. Kung ano po nasa natin. Sige po, kita po kayo magtanong, magkwento, at sa atin siya magkukwento, din po kami aral sa inyo, tutulong po kami sa mga karanasan ninyo. Po, sino pwede po? Okay lang po, walang naimik, kaya ako. Sige. Sister Fel, thank you. Nagbibigay muna ako ng pagkakataon sa iba. Walang naimik, di Sister Fel magsino. Akin po iwang kwento, sharing Ako tinanong kung ano talaga yung pinagagamot ko, na alam ko talaga kung sabi ako po impatient, bro. Kasi pag kasunod na ng passive, aggressive, po. Bro, sa tagal ko nga po, hindi ko binibigyan ng katwiran walang ganyan. Kung naghintay ng mga panalangin talagang kailangan ko, halos nga ngayon ko lang nakakayak sa akin. Sa akin,
sabi nga, kami talaga ngayong inaangkin, unang-una rin yung sa akin, hanap ng hanapan. Dahil matagal na magkalayo. So, yun, bro, tapos po nitong pahuli, tagal ko na rin dito. Nito lang ang pahuli, kinuwento ako kanina punta, bro, doon sa Bigay naman sa ano. tapos yung pag-ministry sa Brazil, yung bahagi ng na pinag-apusan ng Panginoon Jesus. Kahit nagbibisita iglesia, hindi ako nakakasama. Sabi ni Father, imposible hindi ka nakakapunta dito pagka nagbibisita iglesia. Pero ang tunay din po, bro. At bro, dahil nga sa pagiging impatient ko na nagdamdam ako sa Panginoon, nagdadamot sa akin sa ibang kabait. Mga ganun ba, bro, Mga wala nag-community, hindi man lang nagbibigay May lumina po. time, treasure, and talent. Sila yung kasaswerte ng amo, lalaki ng sahod. So parang nagturo pa lang sa aking isip lang, puntahan ko itong mga ganito, sabi sa isip ko yan, hindi lang ako mahal ng Panginoon. Mga ganun pa, bro, So, isa talagang malaking biyaya. Ito po, ibinabot ako ng Panginoon dito sa Buma, dito sa Friends of the Bar, dahil ang kaunang-una ako talagang pinag-inasod sa akin ng Panginoon na hindi totoo na hindi niya ako mahal. At ang totoo nung maliwanagan na ang aking isip namin ako naiiyak ko, Lord, nagbunga ako Ngayon ko na yung napagtanto. So, ayun bro, ano yung talagang, yung impatient, grabe. Salamat, brother Rapid, ng iba naman po. Thank you. Thank you, Sister Fe, for sharing. We need that. We need that grace. Thank you, Sister Shining. Salamat po, Brother Rapid. Meron pa po kayong time para po sa mga katanungan namin o kailangan nyo na rin Sige po. Meron pa po ako mga 10 minutes. Sige po mga kapatid, open po tayo habang nandiyan pa po si Brother Rapid. Father Rapi, ako po magtatanong lang po. Sige po. Ako po kasi, ang sister meron. ko po, record sister ko po, ang bibig po talaga niya, maano kahit po sa mga apo. Ako po yung nasasaktan, pero baliwala po sa kanya. Pero yung mga apo po niya, ramdam ko po na hindi na po nagsasalita sa sama ng loob. Dahil sa mga sinasabi, ayun po kaya ay ano po maganda na gawin. Ginagawa ko nga po, pinag-pray ko na lang dahil hindi po naman ako pwede magsalita. Matalino po siya, tapos ako po pagagalitan pag ako po inanagot. Sabihin po tinotolerate ko po yung mga bata. Pero nakikita ko pa naman ang ginagawa ko po. Yung mga bata na lang po ang sinasaway ko. Dahil binata na po 20 years old at isa pang 10 years old. Yung po ginagawa ko dahil hindi po talaga sadya pong gayon na para manirason na po yun ang ate ko. Ako naman po inaaawa sa mga bata. Opo. Yung anak ko po, nakita ko kung pinalo yung apo ko. At hindi lang po basta palo. Yung kung alam niyo po ba yung parang kawayan na pamalo pangkamot sa likod, yung 5 taon po. Parang mga 6 na palo. Nakakita na Talagang ang sakit sa puso po. Dahil apo ko wala. Tapos bata pa. Tapos nakatingin sa akin yung apo ko naghahanap. Tapos gusto kong yakapin. Kaya lang hindi ko po magawa. Kasi yun nga po, baka sabihin, itinotolerate ko. Or ganyan. Nung ang niyakap ko yung anak ko. Yung hindi na nakatingin yung apo, niyakap ko yung anak ko na, huwag mong gawin sa anak mo yung nagawa ko sa'yo. Sabi sa akin, hindi man kita, hindi ka sige, oo na, galit na galit ka. At kung meron akong contribution, kahit andyan sa na, huwag mong ipasa sa anak mo yung pain. Yun lang. At mula na hindi ko po alam kung pinapalo na wala ako doon. Pero mula nun, nakikita ko yung pagsisikap ng patience nilang mag-asawa. Siguro nag-usap din po sila. Pero tama po kayo. Ang niyakap ko yung anak ko. At ako yung humingi. Kasi, remember po, broken family kami. He might, yung coming from a place of hurt, coming a place of anger,
nabubuhos na sa anak. Kaya ako yung humingi sa kanya. And it was one of those experience that somehow has healed yung pong relationship namin sa family. Sinabi ko sa kanya na, wag mong ipasa sa anak mo yung nagawa kong mali sa'yo. May kasalanan ako, humingi uli ako ng tawad. Kumipulang ako. Sabi ko, yung galit mo kanina sa anak mo, sobra-sobra. Palo ng galit, hindi palo ng pagmamahal. Sabi ko, sana, kasi parang may narinig na pangit sa labas na salita sa kwento, lumabas yung sa nagalit yung anak ko. So alam ko kinokorek mo siya, hindi kita pinagbabawalan doon, pero you can do it better. Of course, with prayer po palagi yan, but yun nga, coming from a place of hurt. Mahirap po pagdating sa apo, yun nga, dahil tinutuloy, tama po, pagpe-pray, then, yun nga, yung mga anak natin, doon lang po tayo may access. Salamat po, sister. Okay, mga tingin ko. Stop lang tatlo. Salamat, Sister Liana. Sino pa po ang pwede pong Sister Annie, Ay, Sister Marilyn. Sige. Doon Dito pa kasi tayo at sa mag-alive. Brother Bobby, good afternoon po sa inyo. And din sa mga taga. Brother Happy, dahil Saan yan po yan? sabi ko naman na Saan mo po yan? ako po ay nasa Kaya pa na Panginoon po yan. na nanalig sa kanyang kabutihan. At lagi ko rin naman pong Saan yan? parang ibinibigay sa kanya yung Ano yan, sir? Tinatanong ko yung pagmamahal ko at nagtitiwala ako sa kanya. Pero Brother Happy, yung pagpigil ko sa sarili, may nagbukas ng pananalita, minsan po parang halos lagi na ilalagay ko sa isip ko na yung pagrespeto ng pananalita ay isang napakalaking biyaya na ipinagkakaloob sa atin. Doon po sa akin na lang po, sa loob ng tahanan namin. Dahil yung mga anak ko ay malalaki na rin at alam ko na nauunawaan na nila yung sitwasyon at yung sitwasyon namin sa bahay namin. Pero bakit po ganun? Hindi ko talaga mapigilan yung murahin ko yung akin. Dahil hindi na nga po talaga maganda yung aming relasyon sa bahay sa aking brother husband. At nasasabi ko pa po na talaga bang nananadya ka yung gano'n na alam naman niya na hindi ko gusto yung ginagawa din niya. Dahil siyempre, Brother Happy, nagtatrabaho kami, napapagod din sa labas, na pagdating mo sa loob ng bahay ay makita mo yung hindi karapat-dapat na mga ginawa niya. Pero minsan talaga ay gusto kong pigilan yung sarili ko na makapagsalita ng hindi karapat-dapat. Pero talaga pong huhulagpos, talagang lumalabas talaga sa bibig ko na hindi makapagsalita sa kanya ng pangit. At yun nga po, lagi ko pong sinasabi na nananadya ka ba talaga sa ginagawa mo? Dahil ang iniisip ko lang po, talagang galit din siya sa akin. O ako lang yung nakakakita na galit ako sa kanya. Pero nandun naman po yung minsan na gusto ko talagang pigilan yung sarili ko na hindi ko masabi yung hindi magandang mga pananalita. Ano po ang dapat ko pang gawin? Dahil sinasabi ko na ako na may nagtitiwala sa Panginoon. Alam ko na may masasakit yung mga nabibitawan kong salita. Hindi maganda, hindi karapat-dapat, hindi kaaya-aya. Parang Lord na rin minsan yung aking napapagsabihan dahil pagkatapos naman po, natin-realize ko talaga sa sarili ko na hindi dapat. Lord, sorry talaga. Hindi ko po mapigilan din yung aking sarili. Thank you po sa boldness, Sister Marilyn. Thank you po. Relate ako dyan. It has been my struggle. Talaga yung impulsive, nakakapagsalita. At yung salitang ginamit niyan,
para ka namang nananad. Naku, lumalabas po sa bibig ko yan. Ikaw naman, para ka nananadya. Wala talaga. It takes a lot of prayer. Plus, narinig ko to sa isang pare. Sabi niya, ano ba yung taming gatang? Sabi ng pare. Ano ba sa Tagalog ng taming? Paamuin. Maging maamo. Sinubukan na mo bang maging maamo ang asawa mo? You fail. Sabi niya, your wife, napaamo ba yung wife mo? Hindi. Ikaw, yung Sister asa, Rose hindi. Jean. When we ang tawag dito, para mapaamo natin talaga yung ating bibig, kailangan talagang isupot natin kay Lord yung ating puso. Ako po, ang daming iyakan, ang daming lagapak, failure, ang daming sa aming mag-anak, mga pamilya, mga anak ko, sorry, mga anak, nagsakitan kami, and ang daming sorry, ang daming sabi na, sorry ka naman ng sorry, Dad, di mo naman, I really cried, and every time, I go to the Blessed Sacrament, Lord, maawa ka naman. Maawa ka naman sa akin, sa anak ko, nasasaktan ko. Kailangan ko talagang maisuko po kasi mabuti po yung pag-amin nyo na sugatan kayo. Kasi the first step talaga po is always to accept, I am wounded, Lord, and heal me. I cannot do this alone, Lord. Heal me. I am weak. Give me strength. The more we surrender that and the more we give God a chance sa ating buhay ba, yung may situation na magagalit po kayo, Lord, hawakan mo po ako. Lord, tulungan na po. There will be times you fail. Tanggapin na natin yan. But the more you pray that, then you will discover there will also be times na, sabi nga yung ginagamit na salita ng iba, nakakatsamba tayo. At habang nakakatsamba tayo, the more nakikita natin na nagkakaroon si Lord ng pagkakataon, trabaho niyang puso natin. Pagmahal sa buhay po ang pinag-uusapan, lalo malalapit sa atin. Ang tindi ng struggle. Masarap lang sana sabihin na kayang-kaya ko yan eh. But hindi po. Talagang the battle is not ours. The battle ay kay Lord. But we really have to, ulitin ko po, to pray and to cry out. Lord, di ko to kaya. Ako po, I'm speaking from a place of experience, a place of failure, a place of brokenness, na doon ko po na-discover. Yun nga, yung lubog ako dahil pakiramdam ko na nananakit, tinetesting yung haba ng patience, and so on and so forth. Doon ko nakita, Lord, save me po, hindi ko po to kaya. Sister Marilyn, I will pray for you because I know the pain, I know the struggle. I will pray for you. God bless po. Thank you po. Last na lang po. Kung sino po magtatanong. Last po. Sige po. Thank you, Sister Marialine. Sino pa po ang pwedeng makipag-communicate kay Brother Rapi? Okay, Sister Sony. Sige po, last chance na po ni Brother Rapi. Okay po, sige po, Brother Rapi, good. Saan po ba kayo? Good morning po ba? Good afternoon? Good afternoon po. Good afternoon. Ang sa akin po, nung po ako yung mag-surrender kay Lord, nung po yung asawa ko nagkasakit. 6 years ko po siyang inalagaan, Brother Rapi, dialysis patient po siya. Nang po dumating ang pagkakataon na talagang nangihina na siya, talagang dying na siya, talagang ang bigat pong dalhin. Ang bigat dalhin na alam mong mamamatay na yung kasama mo at financially po, problema ko po. Talaga dumating po ang punto tapos sasabihan pa po ako ng relative, Sony, hindi ka ba natatakot? Baka mamaya yung katabi mo sa gabi, patay na pala. Ang sakit pong dalhin na talagang tinapat naman po ako from the start.
na may hangganan ang buhay niya. Ang sakit po, dumating po ako sa depression nung siguro mga 3 years na, magpo 4 years na ganun lagi. Dumating po sa punto na ayoko nang makakita ng tao. Ayoko na may tatawag. Pag may tumawag, kukumustahin pala po, umiiyak na ako. May nag-doorbell. Basta sinabing kumusta, humahagulgol na po ako sa iyak. Dahil ang pakiramdam ko, ang bigat, parang kain po na yung pasan ko ang daigdig. Hindi pa po ganito katibay ang aking faith nung panahon na yon. Pero glory to God, tinapik po ako ng Diyos. Isinurrender ko po sa Kanya. 5 o'clock ng madaling araw, nasa simbahan po ako after po nag-attend ng Mass. After po ng Mass, nung nag-iisa na pumunta po sa altar, doon po inuhod. Muhod po ako sa altar. Hindi ko po alam, ako lang isa, wala ko doon. Ang Diyos lang ang nakakikita at nakakarinig sa akin. Tiniis ko po yung sakit ng tuhod ko. Pinabayaan ko po, lumuha ako ng tuluyan. Idinaing ko po sa Diyos ang lahat. Binigay ko po sa Kanya. Brother Rapi, glory to God. Mabait ang Diyos. Dininig niya ako. Dahil po ibinigay ko sa Kanya, kahit hindi po ganun kalalim ang aking faith sa Kanya, tinanggap po niya, Brother Rapi. Pinagaan po niya sa akin. Kahit po alam kong ganun na ang sitwasyon, hirap ako sa financial, emotional, nag-iisa po ako. Pero glory to God, nung i-offer ko po, ibigay ko kay Lord ang lahat. Ikaw na po ang bahala, hindi ko na po kaya. Kalooban mo na po ang mangyari. Brother Rapi, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Amen. Amen. Naubusan po ako ng financially po, naubusan ako noon dahil labas-pasok ang asawa ko sa ospital, puro po kami private. Tapos, nag-aaral po ang mga anak ko. Puro po sila private school. Tapos, nagpa-retrans po ako sa trabaho dahil naawa ako sa asawa ko, nag-iisa sa bahay. So, marami po akong sinakripisyo. Pero glory to God, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Nung kunin niya po ang asawa ko, o masakit, kahit po palaga natanggap mo na, hinanda ka na ni Lord, hinanda ko na po ang lahat dahil sinabihan ako ng doktor. At tumigil po siya sa lahat ng maintenance niya, ayaw niya po uminom ng gamot na. Tapos hinanda ko po ang lahat ng kailangan niya, pati po damit. Hinanda ko po lahat, Brother Rapi. Ang sakit po na paghahandaan mo yung ganon. Hindi po ba kasi pag may nangyayaring namamatay, pagdating lang nung pangyayari, kailangan mag-prepare. Pero sa akin, hinanda ko po ang lahat. Pinalakas ni Lord ang aking kaisipan, binigyan niya ako ng wisdom at katatagan. Glory to God. Pumikit ang asawa ko sa harapan ko. Salamat sa Diyos, natanggap ko po. At higit sa lahat, Brother Rapi, dahil binigay ko sa Diyos, kahit po kinapos ako ng pera, naubusan na talaga ako. Pero nailibing ko po ang asawa ko. Hindi po ako nangutang, hindi ako namalimos. Ganun po ako kamahal ng Diyos. Amen. Amen. Hindi niya ako pinabayaan. Amen. Amen po. Glory to God. Yun po ang karanasan ko na talagang hanggang ngayon po, Brother Rapi, kung ano man po ang pinagdadaanan ko,
isinusurrender ko po sa Kanya. Alam ko po, didinggin niya ako ng Diyos. And of Amen. sharing po, salamat po. Thank you po. Salamat, Thank you po, Father. Talagang tayong lahat ay pinatatatag ng Diyos sa problemang ibigay niya sa atin. Kaya Amen talagang po. tayong Amen po. susu. Huwag nating isuko ang pananampalataya. Pero isuko natin ito. Diyos talagang gusto tugon sa lahat ng ating Problema. mga problema. Ang problema Salamat po, po, Brother Rob. Thank ang you po. problema Salamat po binibigay sa atin ng Diyos, hindi po kaparusahan sa atin,